Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po natin. Tayo po ay magbibigay nga din ng ating opinion tungkol nga dito po sa pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan tungkol nga po sa isang post, at ito ay kanya-kanya na pong interpretasyon. Marami na pong lumabas na mga opinion tungkol po dito sa sabihin natin na matapang na post ng isa pong kapatid ng Kalingap Angel. Okay? So ito ay parang sinasabi na siya po ay naglabas ng kanya pong saloobin. Na sabi ng ilan ay hindi naman daw po masama dahil ito ay paglalabas lamang po ng kanya pong sama ng loob at hindi daw po Kalingap o hindi daw po si Kalingap Rob ang kanya pong tinutukoy. So sabi ko nga, marami ng interpretasyon, marami na pong opinion ang ating napakinggan. So ang atin naman pong pag-uusapan at ang yung pinag-uusapan po mga kalingap, yung issue pa na ito ba'y legit? Legit nga bang itong kapatid po ni Joy Diwata ang nag-post? Siyempre alam po naman natin sa panahon na ito mga kalingap ay maraming mga naglabasan mga fake accounts, okay? Para lamang po makapanira. Sa layunin makapanira ay mga ilan po sa atin ay gumagawa po ng mga fake account at kinukuha po ang larawan po ng isang tao at sila po ay nagpo-post na para bagang yung taong yun na kinuhanan ng picture ay siya po yung pinapalabas po nila na may-ari ng account. So yan So kagabi mga kalingap ay gumawa ng pamaraan itong si Bopil, Miss Bopil, hindi daw po siya hindi siya papalagay na hindi niya malaman kung ito man po ay legit o hindi. So siya po ay nakipag-ugnayan dun sa kapatid na itong si Rhea mga kalingap. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa ating video ngayon mga kalingap. So sa ating pong pagpapatuloy mga kalingap ay sabay-sabay po natin panuorin ang isang maikling video clip po nagaling po kay Miss Bopil para mayroon naman po tayong resibo na hindi tayo gumagawa-gawa po ng kwento. At ito po yung kanya pong pikikipag-ugnayan kay Rhea para malaman po natin kung legit nga ba. Pero sa mga nakapanood, alam po niya na ito daw po ay legit. Pero ang ating pong pag-usapan po dyan mga kalingap ay yung sinasabi na hindi daw po hindi po niya intention o hindi daw po ang kanyang tinutukoy dito ay hindi itong si Kalingap Rob kundi ang politics. Yun po yung atin. So sa mga nakapanood, alam po ninyo na hindi na legit po itong si Rhea ang nagko-comment o nag-post. Pero ang pinaka-focus po natin dito ay yung punto na politics daw po ang kanya pong tinutukoy dito. At ito ba ay totoo o alibay lamang? Okay? So panoorin po natin mga kalingap yung video. Nag-message ako. Ang sabi ko, sabi ko, anyari. Inilapad ko po itong screenshot. Ayun, sabi ko, para kanino sana yan? Para kanino sana yan, be? Yun. Ang reply niya po sa akin, eto po, maliwanag. Ang sabi ko, para kanino yan? And kanino mo ini-address yan? Ang reply po sa akin ni Ate Rhea, mahilig kasi ako manood ng mga videos sa TikTok, tita. Halos laman ng feed ko ay political issues, mga legal point of view, rules on extradition, proceeding, mga ganyan. Yan po reply sa akin. Saka nakakagulat, tita, na nasilip pa nila yung notes ko, kukunti lang naman friends ko sa Facebook. Ayan. Wala po tayo dagdag bawas dito po. Ano po? Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. Ayan.
Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. So magulat na, yan ha. Nagulat nga din po ako. Nagulat nga din po yung beneficiary ni Kuya Rab. Pagbalita ko sa kanya na pinupulutan ako nila, hindi na natin bibigkasin. Kasi alam po niya kung gaano ako kabisi sa school saka negosyo namin. Okay, so sinasabi po dyan mga kalingap na hindi man diretsahan pero may pag-amin ha. So alam po na natin na legit. Sabi po ni Miss Bopil ay legit na siya daw po itong si ito daw po si Rhea po yun. Okay. Ang inaano na lang natin dito ay yung sinasabi, yung reply po niya kay Miss Bopil na hindi daw po, hindi daw yung kanya daw pong post ay hindi para sa Kalingap kundi sa politics kasi daw po mahilig daw po siya, mahilig ang kanya pong mga post daw po sa kanyang personal account na ang mga nakakakita lang po ay mga friends lang daw niya. Pero paano napunta? Paano nalaman? O paano nagkaroon ng screenshot ang mga ibang tao? Okay, so bahala na po dyan kung sino po ang nagpadala sa mga kalingap, sa mga kalingap partners, ang mga SS ng kanya pong post sa kanya pong sinasabing personal account. So sinasabi, hindi daw kasi mahilig daw po siya talaga sa politics. At karamihan nga po yung mga rules and proceedings po sa mga hearing daw po. Rules and proceeding. Okay? Ang akin naman, ito ba'y totoo o alibay? Ito'y personal kong opinion at personal kong pagkakaintindi. Okay? Para sa akin, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na ang tinutukoy po niya diyan ay yung mga politiko o yung kanyang opinion about the politics, about the rules and proceeding in a anong tawag diyan, in a hearing, in a hearing. Okay? So, unang-una, alam natin na mainit po yung issue tungkol po sa Kalingap ngayon, lalo na po kay Kalingap Rab. Kaya nga po tumahimik muna pansamantala itong si Kalingap Rab nang dahil po sa mga issue. Now, ito naman po yung mga dahilan, mga Kalingap, na kung bakit hindi ako naniniwala na ito'y politics ang kanya pong totoong pinatutungkulan. Kasi noong nag-content po si Bobby TV, mga Kalingap, ay naging aktibo itong si Rhea nagbibigay ng kanya pong mga komento sa comment section. At mayroon tayong mga nakita doon, sabi niya, hindi ko naman malaman pero may nagpasa lang po ito sa akin. Nakita po niyo diyan sa inyo pong sa inyo pong monitor, nakalagay po diyan, putol po kasi, kulang yung 3K sponsor ang nakapagpaganda buhay nila. So yung unang hindi ko alam kung sino po yung unang komento doon, mga Kalinga. Parang inaano po niya na mga sponsor. Kung ang pinag-uusapan ay Kalingap na tulong, yung tulong ay dapat ay pasalamatan o tanawin na utang na loob. Mayroon doon nagkomento, hindi daw dapat, siguro ay sinasabi, pag maghihingi ka ng magtatanaw ka ng utang na loob, 3K lang naman ang bigay ng mga sponsor ang nagpapaganda. So yung unang komento, mga Kalingap, ay sinasabi niya na hindi lahat ay Kalingap ang nagpaganda ang buhay ng mga ng pamilyang ito. Sinasabi niya na ang mga sponsor daw. Mamaya may magkomento na naman. Totoo naman, maestro. Yan po yung opinion niyo, totoo naman. Pero, ito naman po, hindi makikilala ng mga sponsors na yan ang pamilya nila kung hindi dahil po sa Kalingap. Hindi po ba, mga kapatid, mga Kalingap? Baka mamaya kasabihin na, totoo naman po. Now, ito yung sumagot naman po itong si Rhea. Tuloy ang love team kahit walang consent ng magulang. Okay. So ito po yung nagpapakumpirma para sa akin, mga Kalingap, na
mayroong dala-dala sa loob. Mayroong dala-dala itong si Rhea sa kanya pong dibdib kung bakit nakapag-post po siya ng ganoon sa kanya pong My Day na ba yan, sa kanya pong personal account. Kasi tutol din pala siya. Isa rin po siya sa tutol, pati ang kanyang, matagal na po itong issue, no, kanyang magulang at ay tutol sa Franjoy. Bakit daw itinuloy? Kasi nga, alam po naman natin na sinasabing mayroon Franjoy ngayon. Ang nagpadagdag pa doon sa aking ikaisipan na ito ay alibay lamang, ay ito pang sumunod na komento niya. At ito naman komento niya po kay Kuya Andy, sa ka-live po ni Kuya Andy. Madami na pong nagdaan na issue ang Kalingap. So ano yung issue? Ito siguro yung mga issue tungkol po kay Joy Diwata. Alam po naman natin, naging maugong noong gustong iparis. Nung maraming mga Joynatics ang gustong pagtambalin yung dalawa. Hindi po ba? Madami na pong nagdaan na issue ang Kalingap sa comment section ni July Paunil. Palaging pulutan noon si Mama dahil sa pag-ayaw niya sa Franjoy, pero wala silang narinig mula sa akin. Okay. Dito sa dalawang komento na ito, so ay para malakas ang aking kutob na talagang mayroon po siyang dinadala sa kanyang dibdib. Kaya siguro ito ang nag-trigger kung bakit siya po ay post laban po sa Kalingap. Okay, sumunod po. Pero dito sinasabi, wala akong sinabing masama patungkol sa Kalingap. Sana pagsabihan din ang mga reaktor na toxic. Dito, hindi lamang po sa kay Kalingap Rab o doon sa Kalingap, kundi kasama na po dito yung mga reaktor, mga toxic daw, masyadong nanghihimasok at nagpapakalat ng fake news. Okay. Hindi lang po sa Kalingap umiikot ang buhay ko. Private account ko po yon. Friends ko lang ang nakakakita ng mga post ko. Kaya sana hindi pakikialaman. So, private account. Pero bakit may nakalabas? Okay, so yun po yung mga dahilan. Ako'y naniniwala na ngayon at sukol na po itong si Rhea, mga Kalingap, ay sasabihin na lang po niya ay politics. Ang tinutukoy po niya doon ay politics. Tayo naman po na nakakapag-isip ay tayo po na nandito at alam po natin yung sitwasyon. So malinaw pa sa liwanag na buwan na ang kanya pong tinutukoy dito ay ang Kalingap. So siyempre ganoon naman po talaga ang tao kapag nasusukol, siyempre gagawa ka ng pamamaraanan upang ikaw ay malinis, ikaw ay makawala doon sa sitwasyon. So siguro kung siya lang po ang nakakalam, kung politics man po yung kanya pong tinutukoy, nasa kanya pong sarili ang katotohanan, siya po ang nakakaalam po ng sa kanya pong intensyon. Pero sa atin naman po dito, tayo lang naman po ay nagbibigay ng ating sapantaha, kuro-kuro, opinion tungkol po sa mga issue nito. Kaya nga sabi ko kanina, personal kong opinion, ako'y hindi naniniwala na hindi Kalingap ang kanya pong tinutukoy po dito, nang dahil po sa mga komento po niya sa iba't ibang live, ay napagtatanto po mga Kalingap na talagang meron po siyang dinadala. Hindi lamang po siya, kundi itong si Nanay Imelda noong gustong ipares. Bakit hindi nyo kausapin po? Bakit hindi nyo kausapin itong si Kalingap Rab kung mayroon po kayong disgusto? At itong si inyong kapatid, itong si Joy Diwata, sana siguro ay kausapin nyo si Joy Diwata kasi pinagbabasihan kung bakit itinutuloy po ang Franjoy ay pinagbabasihan po naman po yung decision po ni Joy Diwata na gusto din niya yung na magkaroon na muli ng love team. So siguro kayong pamilya po ang mag-usap-usap para matukoy para malaman kung gusto ba niya o hindi. Kung ayaw ay maganda rin naman na ikaw ay naglabas ng iyong sariling sama ng loob, pero hindi sana yung masyadong malakas
O hindi naman po sana yung mapanirang pananalita. Kung mayroon ka talagang gustong kung may mensahe kang gustong iparating kay Kalingap Rab, ay dapat gawin mo ng tahimik, hindi yung sa pamamagitan po ng iyong My Day. Kasi siyempre maraming nakakakita po niyan at maraming, sabi mo nga, mga toxic na mga reactor na gaya namin, sinabi mo nga na baka ito ay kuhanin. Baka naman po ito'y kuhanin at gawin itong laban po sa inyong pamilya. So siguro ay ang kwan natin dito ay magdahan-dahan po tayo sa pagbibigay po ng ating opinion, lalo po at mainit na pinag-uusapan ng issue tungkol po sa love team na yan at tungkol po kay Kalingap Rab, kaya nga po siya ay nananahimik pansamantala. So dahan-dahan, hinay-hinay lamang po tayo at mas maganda siguro kung talagang politics para maniwala ang lahat. Siguro nung nag-post ka dyan ay binanggit mo ang pangalan ng pinapatungkulan mo kung sinong politiko yan at nang sa ganon ay hindi tayo umabot ng mga ganitong puntong mga kalingap. So yan lang po ang ating pong masasabi tungkol po sa issue mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At muli pinapakiusapan din po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. God bless everyone.